Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 10:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating programang Usap-usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Napapakinggan po tayo syempre sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo sa ating FB live streaming sa Facebook page ng RP1. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito at marami tayong magandang pag-uusapan ngayong umaga. Mukhang parehong tungkol sa kalusugan itong ating pag-uusapan. No? Una, sa first half ng ating programa, makakasama po natin ang project leader ng isang tool no na isinagawa nila, itong iSulat, Intelligent Stroke Utilization Learning Assessment and Testing.
malalaman po natin yan kasi sa pamagitan po ng gamit na ito, no, ay malalaman na natin kung merong mga neurodevelopment condition tulad ng ADHD at saka ng autism, no, sa mga bata. So mamaya po yan sa unang bahagi at sa ikalawang bahagi naman ako yung pagkakaroon ng mga kababaihan, no, na buntis. Oo, yung mga buntis nating mga kababaihan. Meron pong isa sa 5, no, na mga pregnant women may risk o maaari daw po na makapag-deliver, no, ng isang malnourished na baby. Makakasama po natin dyan mamaya si Miss Gabriel May Bensi de Guzman, Nutrition Officer 2, National Nutrition Council. Pero syempre, sa unang bahagi po ay makakausap na natin via Zoom. Ready na ba siya? Okay, ready na ang ating kakausapin via Zoom, si Dr. Edison Rojas, ang project leader ng iSulat. Okay. Doc, magandang umaga. Hello po. Good morning po sa lahat. Okay, ayan. Nako, medyo na ano tayo dito, no, dahil sabi nila based dyan, no, sa iSulat, isang pen ang pwede lang natin gamiting tool para ma-assess natin o malaman natin kung may problema sa isang bata, no, na may problema sa ADHD o kaya ay sa autism. So, una-una, Doktor, ano po ba itong iSulat na ito? Ang iSulat po ay isang acronym po for Intelligent Stroke Utilization, Learning, Assessment, and Testing po. Ang pag-aaral po na ito ay pinondohan ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development po. Under po siya sa Digital and Frontier Technologies for Health Program. Ito po ang kanilang suporta sa makabagong solusyon sa kalusugan at edukasyon po. Bali po ang iSulat po ay isang smart system na kumukuha at nagsusuri po sa mga datos mula sa sulat kamay po. So, halaga po nito lalo na sa early childhood setting po. So, paano po yung ginagamit? Kasi sabi nyo nga sa pamagitan lang ng pagsusulat, 'di ba? Kasi usually, kailangan may mga doktor o yung mga therapist talaga, no, na malalaman kung merong ADHD o kung ano man yung mga kondisyon ng isang bata. Pero ito sa pamagitan ng sulat, paano ginagawa yon, Doc? Bali po, ang ginagawa po namin, kumukuha po kami ng mga importanteng datos habang nagsusulat po sila, katulad po ng paghawak po nila ng lapis, o di kaya po yung diin ng pagsusulat or yung bilis ng pagsusulat. At yung pong mismong mga datos na yun, meron po kasi kaming tinatawag na AI po, na nag-a-analyze po kung gaano po siya kalayo doon sa normal na pagsusulat ng ordinaryong kabataan po. Okay. So, ngayon po may mga nagamit na po ba natin itong iSulat na to dun sa mga bata na merong ADHD o autism? Sorry po, naging choppy po. Ano po ulit? Ayun. Opo. Nagamit na po ba natin itong tool na ito, itong iSulat na ito, para makapag-detect na tayo ng mga may ADHD at saka yung mga autism? Opo, ito pong tool na po na ito ay nagsimula na po namin siyang gamitin sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan po. Nakakuha po kami ng magandang reception po dun sa paggamit po nito at sabi nga po ng mga teachers, mga principals po na nakasama namin, maganda po yung naging output po nung kanilang paggamit ng iSulat po kasi po nagkaroon po kagad sila ng kaalaman doon sa pangangailangan ng mga bata. Kaya pwede na po nilang i-personalize yung atake nila sa pag-aaral po ng mga estudyante po nila. Okay. Pero ilang taon, may edad ba para gamitin natin itong tool na ito para ma-detect natin kung meron silang mga ganong kondisyon? Kung meron pong
Kung meron po may mga ganong kondisyon like yung ADHD at saka yung autism. Bali po ang target po ng ang ay sulat po namin, nakafocus po sila dun sa school age children po, ages 6 to 10 po. Okay. And then through their handwriting po, nakikitaan po namin ng mga signs po if ever po na neurodivergent po ang bata. Ano po yung mga signs, Doc, na nakita po ninyo dun sa tool o dun sa paggamit ng tool na yon? Tama po. Ano po yung mga senyales na nakikita po kapag ginamit po natin itong tool na ito? Usually, lahat po ba? Kasi po, ang pinaka-core po ng iSulat po na sistema ay nakabase po sa actual na normal na handwriting po ng mga kabataan po. So, ibig pong sabihin, halimbawa, kung ang bata po masyadong madiin magsulat or matulin po yung pagsusulat po nila, meron po kasing specific time po na kino-consider po mga occupational therapist na mga kapartner po namin. Once po na meron po kaming nakitang mga features po na nagde-deviate doon sa normal po namin, maaari na po namin silang i-consider or itag as a possible person na neurodivergent po. So nangangailangan na po sila ng tulong mula doon sa mga occupational therapist po namin para at least alam na po namin na ito pong bata na ito may posibilidad na may neurodivergent conditions po. So ibig sabihin isang gamit lang nitong tool na to, makikita na agad natin, maa-assess na natin para dali natin dun sa mga therapist. Tama po, ma'am. Meron po kasi kaming mga pinrepair na mga activities po, mga bagay na dapat nilang isulat, i-drawing po. Tapos through that po, nakikita po namin base dun sa output po ng system kung ano po yung mga possible na kondisyon ng isang kabataan po na gumagamit ng Okay. So sabi mo kanina, Doc, pagka nakita natin dun sa sulat na may parang deviation, ano usually yon na nakikita natin? Ano po usually yung nakikita natin na para mga deviation dun sa mga pagsusulat na ginagawa ng mga merong... Actually po, bilang ordinaryong teacher lang po, for example, mga parents po natin, hindi po talaga natin nakikita yung mga problema pong yun. Dahil po medyo akala lang po natin natapos na nilang gawin yung pagsusulat or maayos naman yung pagsusulat nila. Pero dahil nga po, meron po kaming mga ginagamit na mga sensors dun sa pen po, mas na-measure po namin ng maayos at mas objective po namin na ibibigay yung kakulangan ng isang feature na ito base doon sa normal na datos na meron po kami. Okay. So ito po talaga, Doc, naka-focus siya talaga, itong mga tool na to, pinadadala natin sa mga school. Opo. Okay. Ang target po talaga namin ay ang makipag-partner po sa mga schools, sa mga principal, sa mga teachers po. Pero ito pong pen na to ay maaari din pong gamitin ng mga ordinaryong mga magulang po para po matutukan din po nila yung pagsusulat ng kanilang mga anak. Okay. So hindi lang para makapag-detect ba ito? Kailangan magagamit din to para mas mapaayos yung pagsusulat? Ay, sorry po. So hindi lang po ito ba ginagamit para makapag-detect, kundi ginagamit din ito para sa pagsusulat, mapaayos yung pagsusulat, o talagang nakatutok lang siya dun sa sa pag-detect? Ano po ito, ma'am? Parang early intervention po siya. So, ibig pong sabihin, once po na nakita na mayroong problema sa pagsusulat, lalo-lalo na po sa children, early age children po natin na nag-aaral po, maaari po natin maitama yung mga ilang specific na parte ng pagsusulat po nila. Okay. So, sa ngayon, Doc, mga ilan po yung mga naging beneficiaryo na ng pen na ito, itong smart pen na ito? Sa ngayon po, ma'am, meron po kami mga partners ng private tsaka public schools po. Actually, I think dalawang public schools na po, 3 private. And meron pa rin po kami, ma'am, na beneficiary na from Porac, Pampanga po, Villa Maria Integrated School po, na kung saan
indigenous community po siya. And then meron din po kaming partner o beneficiary po sa St. Philomena School po sa Marilao, Bulacan, na kung saan marami pong, or yung mga estudyante po ay neurodivergent students po. Okay. Sila po yung naka-experience po ng paggamit po ng iSulat pen. Okay. So pag halimbawa po, Doc, na ma-detect, kunwari, dun sa iSulat na yan, na merong problema yung bata dun sa kanilang kondisyon na yon, ano po yung susunod na ginagawa ng school? Unang-una po, pagkatapos po nilang gamitin po yung pen, siguro po bibigyan lang po nila kami ng mga ilang araw po para maproseso po yung data at ma-consult po sa aming mga occupational therapists and developmental pediatricians po. Tapos po sila na po mismo yung nagsasabi na tama po yung nilabas na datos ng aming iSulat system. Sineshare po namin yon sa mga teachers po at sa mga principals po. Para po malaman po nila kung ano po yung maaaring ibigay na personalized learning po dun sa bata na nagkaroon or na-identify namin na merong handwriting impairments. Of course po, kino-consider po namin yung data privacy po ng mga bata. Kaya po, isang person lang po ang nakakakuha po talaga yung allowed po dun sa school po kung saan po kami nakikipag-partner. Meron po bang datos na naibigay sa inyo yung school kung ilan yung mga nakita nila sa pamamagitan nitong pen na ito na may problema sa kanilang ng ADHD yung bata? With regards po dun sa kung meron na po kaming nakita na datos po, meron naman po, tapos po binigyan po namin sila ng mga susunod na mga steps po. Kasi po ang iSulat po, ang pinaka-goal po niya is to assist the occupational therapist po. Alam naman po natin na merong kakulangan po sa Pilipinas ng occupational therapist. I think around 6,000 lang po ang occupational therapist sa buong Pilipinas po. Kaya po sa tulong po ng iSulat, mabibigyan po or mafi-filter po namin yung mga bata na kakailanganin ng mga susunod na test from the occupational therapist po. Ang kagandahan din po, ma'am, ng iSulat, sila po yung nagiging first layer of lab test, kumbaga po. Kumbaga, hindi na po nila kailangan mag-undergo ng several tests para lang masabi na nandito sila sa kondisyon na to. Yung probability output po ng iSulat, sinasabi po na kailangan na natin humingi ng payo sa mga occupational therapists kasi nandito ka na sa posisyon na ganito po. Okay. So, paano yun? Halimbawa, yung mga magulang, gusto rin nilang magkaroon nito. Paano sila makaka-avail nito, Doc? Sa ngayon po, ma'am, pinapaayos pa po namin lalo yung paggawa or paggamit po ng iSulat pen. Kasi po, sa unang phase po ng pag-aaral po namin, nakita po namin na yung ilang mga estudyante po, hindi po nila natatapos yung mga activities na sinet para mas ma-evaluate po namin yung mga bata. Kaya phase 2 po na idea po namin ay lagyan po yung gamification technology, yung platform po namin, para mas maingganyo yung bata or mag-engage sila na matapos yung mga activities prepared for proper evaluation po. So yun po ngayon yung steps na ginagawa namin. Also, nakita rin po namin yung pangangailangan ng indigenous community sa paggamit din po ng pen na to. So that's why we are packaging the pen and hopefully 2 years from now ma-commercialize po namin. And of course, magamit na po para po dun sa talagang pangangailangan ng mga children po na mga estudyante. Bakit po nasasabi natin na kailangan din ito sa indigenous community? Nakita po kasi namin, ma'am, na katulad na nabanggit ko kanina, isa doon sa mga partner po namin is from Porac, Pampanga po. So bali indigenous community po siya. Nakita po namin na yung kanila pong mga pagsusulat po talagang totally different po from those studying in private and public schools po dito sa Manila. So sabi po namin ganun, there might be underlying factors kung bakit ganun po. Maaaring tungkol sa health, tungkol sa education po nila, or yung social determinants po.
So yun po, continuous po namin itong ini-explore dahil gusto nga po namin na yung pen po namin mas inclusive for the use of indigenous people or indigenous community rin. Oh, okay. So yun yung partner ninyo dun sa Pampanga, isang indigenous community yon. Opo. Ayun, okay. Partner po kasi siya ng aming university. Aha. So yung school po na yun, puro indigenous children po yung pumapasok po doon. At since dinirect po kami rin na makipag-partner sa kanila from UST po, no? Naging maganda po yung experience po namin doon. At siyempre po, nagkaroon pa po kami ng mas magandang idea on how we could perfect or yun nga po, i-update yung need ng pen po namin. Okay. Kanina, Doc, nasabi mo kailangan may tapusin ng mga activities para talagang makita. Ano ba yun usually mga activities na dapat tapusin ng mga bata? Ito po mga activities po na ito, ma'am. Kasi po ang handwriting po kasi talaga pong ini-evaluate po siya. Usually po meron po tayong binibili na mga mamahaling evaluation tools, handwriting tools po. Ito po ay standardized. So standard po ito sa ibang bansa. So ang ginagawa po namin, ginagamit po namin yung standardized manual po na yon para ma-set po namin yung tinatawag namin na basis po. So ito po ngayon yung nire-review, nire-revisa, ina-analyze po ng mga partner occupational therapist po namin para po masiguro po namin na kung ano po yung ina-output po ng pen namin is very, very close dun sa actual evaluation ng handwriting manuals. So yung activities po na yon, mula po yon dun sa handwriting manuals po na yon. Okay. Naku, talagang malaking tulong ito, no? Kasi sa ngayon, base dun sa mga, 'di ba, sa mga survey o sa mga result ng pag-aaral, 3 to 5% no, ng mga Filipino children, o baka mas mataas pa, 'di ba? Dahil meron daw mga underdiagnosis na nangyayari para ma-detect nga itong ADHD dun sa mga bata. So, feeling ko talagang makakatulong, no, Doc, itong smart pen na ito. Although nakikita natin parang nagsisimula pa lang din naman 'di ba, Doc? Actually, ma'am, ang natapos po namin yung phase 1. Yung phase 1 po kasi, very general po yung output po namin. Kumbaga po, kaya po namin i-determine or i-classify yung mga batang may handwriting impairment dun sa walang handwriting impairment. Okay. Then later on po, in-explore po namin ano po yung handwriting impairment na yon. Kaya napunta po kami sa indigenous community po at saka po sa merong neurodivergent na possibility na conditions po at unti-unti na po namin ina-analyze at ini-integrate dun sa pen namin itong mga different handwriting impairments based sa mga disorders or processing difficulty na na-encounter po na. Okay. Tapos, Doc, parang bukod dito, ang iSulat yata, no? Sinasabi na itong tool na ito ay may potential din, no, ayon sa pag-aaral para naman mapag-aralan din yung mga neurological disorders, no, katulad nga ng mga yung mga stroke at saka yung mga Parkinson's disease. Tama po, ma'am. Kumbaga po, ang roadmap po ng iSulat sa ngayon po, nagsimula po kami sa kabataan po, so handwriting ng mga early childhood po. And then, ito nga pong phase 2 namin, tinuloy po namin yung handwriting for children, continuous po yung analysis namin sa kanila. Tapos po, may sinakay na po kami sa phase 2 kasi po, napansin din po namin at malaki po yung suporta ng literature dito na maaari din po naming malaman yung levels of stress, depression, ng mga early teens po sa paggamit ng handwriting. So, dun po ngayon nakafocus yung phase 2 po namin. And katulad po na nabanggit nyo po, may phase 3 po kami na kung saan geriatric populations naman po ang target na pag-aralan po namin. Those with, maaari po na magkaroon kami ng pen na kung saan magkakaroon ng early detection ng onset ng Parkinson's, yung mga ganun po. Or for example, yung mga hand tremors po, paano marirehabilitate, maaari po namin i-explore yun at a later phase po. So kasi
kanina pala, Doc, bago ka magpaalam, kasi nabanggit mo nga na pwedeng gamitin din ito nga ng mga magulang, no? Yun na nga, kung sinasabi natin kanina na saan pwede ba itong ma-avail ng mga magulang? Saan po ma-avail? Oo. At paano? Oo, pwede, may mga ano ba yung manual? So, ma'am, under patent pa po siya. And then later on po, pinapackage na po namin siya for commercialization. Okay. So yun po yung iniintay na lang po namin ng mga proseso. Medyo may katagalan po pa siguro, pero continuous naman po yung team na nag-aaral po para po mas maiayos na po ito. And hopefully po, mabigay naman po namin dun sa mga schools, lalo na sa mga bata na nangangailangan po ng teknolohiya po. O kasi maganda rin, di ba? Kung halimbawang mabibili na o ma-commercialize. Kasi like for example, yung phase 3 na sinasabi mo kanina, Doc, yung kung gaano yung effect nung stroke o nung Parkinson's, di ba? Parang pwede na bang gamitin yon kung sa bahay lang? Maaari naman po, ma'am, na magamit po ito. Katulad po na nabanggit ko, ito pong pen po na ito, maaari po siyang magamit ng mga magulang or ng kahit na sino pong mag-a-avail po. And magagamit din naman po ito sa bahay. Yun po yung target po namin. Para continuous po yung pag-evaluate ng handwriting kahit po nasaan pong lugar po tayo. Parang ordinary pen lang po talaga po siya. So, sabi mo, Doc, medyo matagal pa bago ma-commercialize ito. Mga gaano katagal? Yun po, ma'am. Talaga pong we're doing our best po and hopefully po with the help, continuous help po ng mga partners po namin and of course ng DOST po, we could provide you with this technology as soon as possible po. So, may mga tumutulong naman po and hopefully po maiaayos na po namin. Oo, kasi malaking tulong din hanggang doon sa phase 3. Meron pa bang phase 4 at phase 5? Hindi naman po. Hanggang phase 3 lang po and then commercialization na po talaga kami. So hanggang phase 3 lang, phase 1, phase 2, phase 3. Okay. Naku, Doc, maraming salamat, Doc Edison, sa mga susunod na araw, pag mako-commercialize na yan, tatawagan namin ulit kayo. At kung meron pa kami mga tanong. Anyway, sige, Doc, maraming salamat po. Baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin. Salamat po sa pag-imbita po sa akin dito po sa ano po ninyo, sa radyo po ninyo. Kumbaga po, malaking karangalan po na ma-share po namin yung proyekto namin. Yung ay sulat po kasi hindi lamang po siya talagang project. Isa po ito ng panawagan din po para sa inklusibong edukasyon po at mas makataong pagtingin sa kakayahan ng bawat bata po. Sa pamamagitan po kasi ng inobasyon po namin or ng technology na pinapresent po namin, nais po kasi namin mapakita yung kahalagahan ng bawat stroke, bawat pagguhit, bawat datos mula sa sulat kamay at yung bawat pagkakaiba po nila. So, yun pong mga goals po namin na pinoproject in the next few years po. Sa tulong po ng mga ganitong programa po, mas mapapadali na po yung katulad nga po na nabanggit nyo, yung commercialization ng product po na ito. So, salamat po ulit sa suporta po. Okay. Maraming salamat din po, Doc. Ayan, si Dr. Edison Rojas, ang project leader ng Intelligent Stroke Utilization Learning Assessment and Testing o ISULAT. Ayun, yung isang tool na nakakapag-detect kung merong mga neurodevelopmental conditions katulad ng ADHD at saka Autism Spectrum Disorder. Anyway, sa pagbabalik ng ating programang Usap-Usapan, makakausap naman natin si Miss Gabriel May Benzi de Guzman, Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council o ng NNC sa pagbabalik ng ating programang Usap-Usapan. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies. At sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa second half na po tayo na ating programang Usap-Usapan at ready na via Zoom ang ating susunod na guest, Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council o NNC, si Miss, ano kaya to, Gabriel Mayben C. De Guzman. Good morning po, ma'am. Hello po, good morning po, Ma'am Ben and Ma'am May. Ayun. Ano po, Gabriel po. Ayun, Or tama Gabby naman. na lang po. Ayun, Gabby. Yes po. Ayun, si Miss Gabby. So, tama pala, Miss Gabriel. Okay. So, ayan, kasi kaya ka namin tinawagan, Ma'am Gabby, ay dahil nga dun sa mga lumabas na mga balita na isa sa 5, no, ng mga nagbubuntis at risk, no, o maaring makapagluwal o makapag-deliver, no, ng kanilang sanggol o ng kanilang baby, pero pag iniluwal nila ay isa ng tinatawag na malnourished, no, yung may kakulangan sa kanyang nutrisyon. Tama ba yon, Ma'am Gabby? Yes po. Oo. According po sa recent 2023 National Nutrition Survey, 1 in 5 po ng mga buntis ay nutritionally at risk. So, ano kaya ang dahilan, Ma'am Gabby? Bakit nagkakaroon tayo ng mga ganito, mga buntis na yung kanilang iluluwal o iniluwal na sanggol ay malnourished? Hindi ko po masyado narinig kasi medyo ano po yung audio, pero I think po yung question niyo po is kung ano po yung mga possible risk factors po, kung bakit po nagiging nutritionally at risk. Oo, ano yung mga dahilan? Oo. Ano yung mga dahilan at ano yung mga, yun nga, risk factors siguro, no? Bakit nagkakaroon ng mga ganito? Marami pong mga possible factors kung bakit po nagiging nutritionally at risk ang mga buntis, no? So, isa po dito, of course, yung lack of access to nutritionally adequate foods, micronutrient deficiencies po, pagkulang po sa vitamin intake, and kapag hindi po sapat or kulang po yung prenatal or antenatal care po. So, ito po is commonly nakikita po natin sa mga rural areas or sa mga low-income families po. So, isang reason din po is kapag kulang po sa nutrition services, so hindi po nila na-access yung nutrition services sa communities, and kapag hindi rin po enough yung nutrition and Okay. Medyo, bakit parang nag-freeze yata? Humihinto, no? Naglalag ang internet niya. Okay. and Ayan. isa rin pong cases. Ma'am Gabby,
Okay. Medyo hindi natin narinig yung yung kanina, nag-log yata yung internet, no? Hindi natin narinig yung unang paliwanag. So, baka pwedeng balikan natin, Ma'am Gabby, yung unang paliwanag tungkol dun sa mga factors. Nag-freeze po yung video. Oh. Nag-freeze din ata daw tayo doon. Ayan. Okay. Ma'am Gabby, narinig mo ko? Yes po, rinig ko po ngayon. Okay. Oo, kasi kanina parang naglalag yata yung internet din, ano? So, hindi natin narinig lahat. Siguro pwede nating simulan dun sa una, tungkol dun sa mga factors. Okay po. First po is yung lack of access to nutritionally adequate foods kapag kulang po sa vitamin intake, sa mga masustansyang pagkain po sa diet ng pregnant women. And kapag hindi po natututukan in terms of prenatal or antenatal checkups po. And then yung lack of access din po sa nutrition services sa communities po, sa mga barangays, kapag hindi rin po sapat yung nutrition and care practices ni mommy. Kapag hindi po ganun ka-aware po yung ating mga mommies regarding po sa kung ano po yung dapat nilang gawin in terms of health and nutrition. And another po is yung tumataas po na teenage pregnancy cases sa Pilipinas. According po sa recent data from Save the Children, so meron pong 58% increase in child pregnancies among girls na 10 to 14 years old po. Oh, 10 to 14 years old? Ayan, nawala. Naglag na naman. Okay. Sige. So, ito po is... Ma'am Gabby? Ma'am Gabby? Okay. Oo, sandali lang ha. Yes, medyo susolusyonan natin. Susolusyonan natin yung nangyayari dito sa pag-uusap natin. Kasi sayang naman, hindi natin naririnig yung mga iba pang sinasabi, no, ni Ma'am Gabby. So, feeling ko baka dapat masolusyonan natin, no, yung ating pakikipag-usap kay Ma'am Gabby. Kasi hindi natin masyadong naintindihan. Tapos napaka-importante yung sinabi niya tungkol doon sa teenage pregnancy, no? Nakakadagdag, sabi niya, dito sa problema na ito. So tatanong natin sa kanya, in what way, no? Sa anong dahilan, sa anong paraan, at nakakadagdag din yung teenage pregnancy. So pag sinabi nating teenage pregnancy, according dun sa kanyang age na binigay, ay 10 to 14 years old. So ibig sabihin ba, may nagbubuntis na 10 years old? So ito itatanong natin sa kanya yan, ano? Kasi dun sa mga nakita natin, ano, na pag-aaral, yung mga edad na mula 20, no, pataas, ito yung merong 20%, mahigit 20% dito sa age group na ito ay maaring magsilang ng kanilang sanggol na malnourished. At 19% naman dun sa mga adolescent na ang age ay 19 pababa. Ito naman, 14 pababa, no, o 10 to 14 na tinatawag nating teenage pregnancy, kasali din, no, doon sa at risk, no, o maaring maging dahilan ng pagkakaroon ng isang malnourished na sanggol o yung kulang sa nutrisyon, no, na sanggol na isinilang o yung isisilang nila. So ito ay ang survey ay isinagawa ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. At yun na nga, no, dun sa nakita nila na pag-aaral na ito, 19.1% ng mga pregnant o mga buntis na participant o sumali ay mayroong mababa na body mass index o BMI sa panahon ng kanilang pagbubuntis, yung 9 na buwan na pagbubuntis. Kaya itong itong figure na ito ay tumaas pa, no? Nung 2021 kasi parang 16.1% lang yung na-report, pero tumaas sa 19.1% base doon sa Expanded National Nutrition Survey. So, ayan yung aalamin natin, ano, bakit dumadami. Pero kanina binanggit na ni Ma'am Gabby, no, na kulang yung kanilang ginagawa na pagpunta sa doktor, no,
o sa mga professional para dun sa kanilang prenatal. Mahalaga doon kasi sabi ng World Health Organization, dapat 8 times during pregnancy. Kaso yung mga iba mukhang isang beses lang nagpapatingin o kaya 2 beses, pinakamarami na ata yung 4 na beses. So hindi nasusunod yung sinasabi na yon ng World Health Organization. So sa ngayon itatanong natin kung paano ang dapat na gawin nung mga kasambahay, nung mga buntis, yung mga nanay na buntis o kaya yung kanilang sa kanilang lugar, 'di ba? Sa kanilang komunidad, ano yung pwedeng gawin para matulungan natin at saka bakit lalong dumadami sa unang mga pag-aaral noong 2021 16.1% lang yung na-report. Pero ngayon, panahon na to ay umabot na ng 19.1% yung mga pregnant participants o yung mga kasama doon sa mga dito sa mga pag-aaral na ito ang bumababa yung BMI. At saka bakit pag mababa ang body mass index, ibig sabihin, nakikita siguro, siguro lang, di naman ako doktor, hindi rin ako isang nutritionist, o baka nakikita doon kung nadadagdagan ba yung weight, siguro lang, nung bata, doon sa loob. So, aalamin natin yan at hopefully ay makausap pa natin si Ma'am Gabby. Mukhang nagkakaproblema tayo, sa ating, ngayon, sa ating komunikasyon. Anyway, may mga din naman, kumbaga, aalamin din natin kung ano ba ang isinasagawa, sa kasalukuyan ngayon ng National Nutrition Council, para dun sa mga buntis na mga kababaihan na ito para maiwasan yung pagkakaroon ng luluwal, 'di ba? Yung pag-deliver ng kanilang mga babies o pagluluwal ng kanilang mga sanggol na malnourished. Paano ba natin 'yan dapat o paano natin 'yan maiiwasan, Kasi dapat nga, sinabi natin kanina, base dun sa sinabi ng World Health Organization, dapat may mga prenatal at least 8 beses na pupunta ka. Pero kasama doon sa mga bansa, katulad ng Pilipinas at saka Indonesia, ay parang ang nasusunod pa rin yung 4 na beses na pagpunta lamang dun sa kanilang mga doktor para dun sa kanilang mga prenatal. So tatanungin natin kung bakit kailangan ba talaga 8? So paano yung mga yun nga kasi usually ang madalas ito ay nagiging problema natin doon sa medyo may mga pangangailangan sa kanilang buhay, 'di ba? Okay, so ready na. Audio na lang daw muna. Okay, kasi minsan talaga mahirap yung signal, 'di ba, ng internet. So, anyway, sige, balikan natin via audio na lang si Ma'am Gabby ng National Nutrition Council. Ma'am Gabby? Hello po, Ma'am Ben. Dinig na po ba ako? Ayan, oo. Pero parang mahina siya. Pwede ba nating lakasan pa yung kanyang okay. Sige, Ma'am Gabby? Sige po. Ayan. Okay na po ba yung audio ko po on your end? Yan. Okay na. Medyo malakas na. Sige Okay po, po. Ma'am Gabby. Naku, konti na lang yung oras natin. Yung paliwanag po ninyo kanina, bakit tayo, yung mga factors, bakit nagkakaroon ng ganon? Bukod dun sa sinabi mo kanina na may, dun sa prenatal, minsan hindi yata nasusunod. Okay. Wala pa rin? Hello po. Ma'am Ben, sorry po. Wala po akong narinig. Wala daw narinig. Ayan, naririnig mo ko, Ma'am Gabby? Nasa na nga po. Puputol po tayo dun sa part po ng teenage pregnancy cases, di ba po? Oo. Ayan, nadidinig mo na ako, Ma'am Gabby? Nako? Ano ba to? Bakit? Sayang naman. Hindi natin siya marinig. Okay. So,
Teka, inaayos muna ulit. Inaayos muna ulit. Naku, ang dami sana nating gustong malaman. Kasi kung merong mga ganito na, di ba, na nangyayaring ganito, na merong malnourished na mga sanggol na isinisilang, ano ba yung mga pwedeng maging consequence, ano? Siyempre, pag nagluwal ng sanggol na ganon, anong pwedeng mangyari dito sa sanggol na to, lalo na kung lalaki, di ba? O baka hindi pa lumalaki, ano yung mga consequence, yung mga pagkakasakit, maari bang magkasakit itong mga ganitong ipinapanganak na sanggol, paano natin i-correct itong pagkakaroon ng malnourished, no, na sanggol o baby. Pati na rin syempre yung nanay, 'di ba? Paano ba natin gagawin 'yon? At saka ano ba, may mga programs ba tayo, ang National Nutrition Council para dito? Pero gusto muna natin sanang maipaliwanag dun sa mga nakikinig sa atin, ano, kung ano ba ito at paano natin ito maiiwasan. Oh, ready na ulit? Sige, check natin. Ma'am Gabi? Hello po, Ma'am Ben. Ayun, naririnig nyo na po ako ngayon, Ma'am Gabi? Yes po, malinaw na po. Ayan, okay. Naku, balikan natin. Konting-konti na lang yung oras natin. So, yung balikan natin yung factors, no? Siguro pwedeng dire-diretso, Ma'am Gabi, ano ba yung mga factors na katulad ng binabanggit mo kanina na hindi natin natapos? Tapos, ano yung mga pwede natin gawin para ma-correct natin ito? Sige po. Doon po sa risk factors po, so yung una po is kapag po hindi sapat yung nutrition na nakukuha ni mommy sa kanyang diet, no, kapag po kulang yung vitamins, and then kapag hindi po natutukan yung kanyang prenatal or antenatal care. So ito po ay madalas nakikita natin sa mga rural areas or sa mga low-income families. So kapag po sa community level naman po, kapag kulang po yung access nila sa nutrition services, isang dahilan din po yun. And ngayon po, sa pagtaas po ng teenage pregnancy cases sa Pilipinas, no, isang important din po ito na concern na kailangan po nating tingnan. Mm-hmm. Kapag po... Parang hindi yata tayo swerte ngayong umaga. Parang nandun na tayo sa, okay, so wala. Sige. Ayun na naman, doon na naman tayo naputol sa teenage pregnancy, no? Yung 10 to 14 years old, gusto ko na sana itanong kung may datos sila kung gaano karami itong teenage pregnancy na ito sa ating bansa ngayon. Kaso mukhang hindi tayo swerte ngayong umaga. Kaya pa ba? Sige, so kung makukuha natin yung na lang, yung para masolusyonan na lang natin at kung ano ang ginagawa ng National Nutrition Council. Okay, Ma'am Gabi, ganito na lang kasi meron na lang tayong ilang minuto, mga 4 na minuto na lang siguro to o 3 minuto. Siguro, Ma'am Gabi, malaman na lang natin ano bang ginagawa ng National Nutrition Council ngayon sa ganitong problema, lalo na yung binanggit mo kanina, yung tungkol sa teenage pregnancy. 10 to 14 years old, may datos ba tayo kung gaano karami yan? Yes po, according po sa Save the Children, 58% increase po. Wow! Ng teenage pregnancy? Yes po. So, anong equivalent niyan? Kung meron ba tayong datos kung ilan talaga? Bilang? Right now po, hindi ko po hawak yung data. Okay. Pero meron pong recently published na article po from Save the Children about po dito. So, 58% na pagtaas, tama ba yung narinig ko? Yes po. Okay. So, kung dati ay ilan ba yung 58%, ayoko na magkwenta. Pero sige, so 58% ang itinataas ng teenage pregnancy. Pag sinabi natin 10 to 14 years old, ilan yung 10 years old? May nanganak na 10 years old. Yes po, range po siya. Marami pong factors kung ba't po ito nangyayari. So, yung na-identify po ng Save the Children is yung sexual violence po, coercion, and lack of access to reproductive health, education, and services po. Oo. So, balikan natin yung mga malnourished baby. Ma'am Gabi, ano ngayon ang tinututukan ng National Nutrition Council para talagang ma-correct natin ito at masolusyonan natin?
NNC po, meron po kaming flagship initiative. Ito po yung tinatawag na Tutok Kainan Dietary Supplementation Program or TKDSP, na kung saan po nagbibigay po ang NNC ng mga food-based intervention. So, kagaya po ng ready-to-eat meals, fortified rice, viands, and nutritious snacks po. So, yung target po natin na population dito ay mga pregnant women po na identified as nutritionally at risk. So, typically po sila ay binibigyan po ng services po, supplementation program po for about 90 days. And then, yung mga bata rin po na aged 6 to 23 months old who are undernourished po. So, sila naman po ay for 180 days po. Binibigyan ng mga supplementation po. Okay. So, bibigyan sila ng supplement para maiwasan yung nanay mismo at saka yung bata na may ilang buwan. Paano sila makaka-avail? Last na to. Kasi, paano sila makaka-avail, Ma'am Gabby, no? Nitong mga service na ito ng NNC? So, ito po is community-based delivery po siya. So, ibig sabihin po, directly po nating inaabot yung mga nanay at mga bata po sa community. So, hindi po siya binibigay sa health center po, ay sa hospitals po or sa mga centralized po na health facilities. So, kailangan po nila makipag-coordinate sa kanilang mga barangay po, no, sa mga LGU, kasi ito po yung nagiging partner po natin, no, ng NNC sa pagpapatupad po ng mga programa po na ito. Nako, Ma'am Gabby, sorry, wala na tayo talagang oras. Siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 kasi marami pa sana tayong tatanong tungkol dyan, ano, sa topic na ito. Kaya lang hindi tayo sinuwerte ngayong umaga pagdating doon sa ating komunikasyon. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Gabby, pero may mensahe ka ba doon sa mga nakikinig sa atin? Yes po. Yung siguro po yung final message ko na lang po for this interview is yung nutrition po during pregnancy. Sobrang important po nito. Hindi lang po para sa nanay, kundi para na rin po sa proper growth and development po ng bata. So, meron po kasi tayong tinatawag na first 1,000 days. So, ito po yung from conception po. Yung mula sa nasa sinapupunan pa lang po si baby hanggang siya ay mag-second birthday. So, ito po yung tinatawag nating golden window of opportunity na kung saan dapat dito po tayo nagbibigay ng mga programa, dito po natin tinututukan yung health and nutrition ni mommy at ni baby. No, kasi ito po yung time po na sila po, nagde-develop po si baby and kailangan po niyang makakuha ng proper nutrition. Okay. Kasi po yung, yes po. Okay, naku Ma'am Gabby, wala na tayo talaga oras. Pero yes, nako, magpa-part 2 na lang tayo dahil marami tayong nabitin na mga question na magaganda. Anyway, Ma'am Gabby, maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Ben. Okay, si Ma'am Gabby De Guzman, Nutrition Officer 2, National Nutrition Council. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Jubel Ilustre at saka kay Rolly Bumatayo at saka sa production side kay Bea Gaza De Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones at maraming salamat po muli. Maganda umaga. We know. Sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo